Dear Madam PG, ako po si Jenny, di tunay na pangalan. Hihingi po ako ng payo para sa aking ina. Isang taon, naging lasinggerang nanay ko. Pero dati hindi po siya ganyan, ngayon lang po yan, nagkaganyan. Halos araw-araw po siyang nagiinom. Buti po sana kung bata pa siya, is 70-year-old na po siya. Ayaw naman makinig sa amin, pinagsasabihan po namin magkakapatid. Kami pa ang pinapagalitan. Ano po kaya ang magandang gawin sa nanay ko, Madam PG? Sana mabigyan niyo po ako ng payo kung anong magandang gawin. Baka sakaling effective ang may papayo mo. Maraming salamat po at God bless. Hi Jenny! Thank you sa pag-send mo ng iyong kwento, ng iyong istorya. Okay. About sa nanay mo. Sabi nga nila mas maganda pang pagsabihan ng maliliit na bata o ang mga bata o mas bunso sa iyo kasi pwede mong pagsalitaan ng masasakit. Pwede mong pagsalitaan ng below the belt. Pero kapag nanay, magulang o mas matanda sa iyo, mas hindi makikinig ang mga yan. Kasi tingin nila bata ka lang. Di ba? Yun pa lang, doon pa lang, toing. O di ba? Mindset lang tayo. Actually, may mga tao talaga na nauuwi sa pagkakaroon ng bisyo ang kanilang depression. Sabi nga nila, masakit yung mawalan ka ng anak, pero mas masakit ang mawalan ng kabiyak. Okay? So, sa side ng nanay mo, sa part ng nanay mo, hindi niya kinaya yung pagkawala ng tatay mo. Kaya, na-focus niya ang kanyang lungkot doon sa pag-inom. Nakalimot siya, panandalian, sa lungkot na meron sa puso niya dahil sa pagkawala ng tatay mo. Okay? Sabi mo nga, nagawa nyo ng magkapatid na pagsasabihan ninyo kaso hindi nakikinig. Kasi alam mo, sa tagal na rin siguro na naging alcohol dependency mama mo, ay nagkaroon na siya ng addiction. Okay? So, kailangan niya ng therapy. Kung afford kayo, pwede nyo namang ipa-therapy si mama ninyo. Okay? At kung siguro naman nagawa nyo na yung part ninyo, kinausap nyo na siya, nasabi nyo na yung, huwag nyo kasi kausapin ng yung may panunumbag or ano, daanin nyo sa lambing. Ngayon kung nakausap nyo naman na nadala nyo na sa lambing sa ano, wala pa rin nangyari sa mga ginawa ninyo, ay sariling desisyon na yun ng nanay mo. Okay. Sabi nga nila, kung religious si nanay mo, pwede yung ipakausap sa mga, kung tawagin ay taong simbahan. Okay. Or pwede namang ma-divert ang attention ng nanay ninyo sa ibang bagay. Bigyan mo ng isang kung gusto niya, magtindahan siya, 70 years old, medyo malakas pa naman niya. Kung gusto niya, basta wag yung mafo-focus ang attention niya sa pag-iinom lang ng alak, hindi na rin niya kayo nakakausap, or kung baka solo na lang siya sa bahay, walang kasama, or kulang na kayo sa pag-uusap, sa banding. Alam mo kasi ganun eh. So naghahanap na rin ng attention ng nanay mo. And nakukuha niya siguro ang attention na hinahanap niya sa mga nagiging kainuman niya. Okay? Nasabi mo naman na siguro sa nanay mo na masama ang bisyo, masama unang-unang ang uminom ng kakasira sa atay. Pero sabi ko nga, kung magulang at ayaw makinig sa anak, okay, therapy na ang kailangan ng nanay mo. Pwede mo nang ipakonsulta yan sa isang manggagamot kung ano ang pwede. Okay, kasi hindi mo pwedeng yan. Minsan lang kasi kung kailan, ito lang din kasi ang mali, kung kailan tumatanda, sabi nga nila, tumatandang paurong. Okay? Emotional damage! Ano nyo sa kanya, mama, si papa lang ang nawala, nandito pa kaming mga anak mo. Pwede naman tayong mabuhay ng sama-sama pa tayo, or araw-araw i-video call ninyo, kasi alam mo, ang mga anak pag malalaki na, syempre ang magulang, lalo pag matatanda na, naghahanap na rin yan ng kalinga sa mga anak niya. Nalulungkot yan eh. Dapat sa panahon na nalulungkot siya sa tatay mo, dapat nandiyan kayo mga anak. Full support, moral support. Kasi, syempre, wala yung ibang makakausap or ano. Kaya yun, siguro ang mga nakausap niya, mga kaamiga niya, mga kainuman na niya ngayon, at napagbalingan nila yung alak. O kung doon napunta ang attention niya sa mga barkada niya ngayon. So, na-hook siya nung situation na ganon. So, mas maganda, siguro, tanungin nyo ang nanay nyo. Makipag-bargain kayo sa kanya, nanay, ano bang gusto mo para matanggal lang yung bisyo mong yan. Ipaliwanag ninyo, ulit-ulitin ninyo ang magagandang paliwanag hanggat maaari. Okay? So, sana kahit papaano, nakapagbigay din ako ng payo
sa inihingi mong problema. What? At kung nakakapag-chat si nanay mo, mas maganda ako ka-chat niya, ka-video call. At ako talaga mag-a-advise sa kanya na nanay, hindi maganda yan. Sasabihin ko kung ano ang mga epekto, masamang epekto ng alak sa katawan ng tao. So sabi mo, hindi na nakikinig si nanay mo kasi nga alam mo ang alak, excuse me, ang alak kasi nakakapagpabago yung behavior ng isang tao. Lalo na kung di pa siya, medyo hindi pa siya nahihingaw-hingawan, syempre palta rason pa rin si nanay, o di ba? Alam mo, mga nanay minsan talaga sila na yung mga nagiging problema ng anak. Di ba? Sana hindi ganun, nanay ka eh.